Ayan guys, shout out. Ayan, shout out po sa lahat. Shout out sa ating mga kababayan dyan. Konting ingat po tayo mga kababayan. Lalong-lalo na po dito ng mga kababayan nating nandito sa Middle East. Konting ingat po dahil isang kababayan na naman natin ang nagti-trending. Dahil po, alam nyo kung bakit. O, wag po kayong matatawa ha. Ito pong ating isang kababayan mukhang pinakalawit or pinakulong ng among babae dahil na wrong send siya sa pagsisend ng kanyang tatatanan kepi. Kepi po kababayan. Ang sabi sa istorya, yun daw po ay para sa kanyang asawa, isisend pero nasend po sa kanyang among lalaki sa WhatsApp. Ayan, what's going on? Ayan, naging problema, nakita ngayon ng among babae, ayan, kahit anong paliwanag ng ating kababayan na yung kepi na yon ay para sa kanyang minamahal na asawa or boyfriend or kung ano pa man, ay talagang hindi naman niwala itong si Madam. Siyempre, sino ba naman maniniwala? Ikaw ba naman tong asawa, nakakita ka ng picture ng kaganda-gandang kepi do sa cellphone ng asawa mo, ay talaga rin namang ikaw talagang aakyat ang dugo. Bagong ahit pa yata. Wag na kayo matawa, natatawa kayo Hintayin niyo matapos ang kwento, tawa kayong tawa Ayan. Bagong ahit ang kepi ni kababayan. Siyempre, baka yun maganda pang hitsura o mas magandang hitsura ng kepi ni kababayan kaysa doon sa kepi ni Madam. Diba, bagong ahit. Siguradong mabango yun. Bagong ligo ba naman kay bagong ahit? Siyempre, ang insecurity, umakyat na sa ulo. Siyempre, kahit anong paliwanag. Pati ako natatawa. nakulong si kabayan dahil sa kepi. Tintik na kepi yan. Kasi naman kayo mga asawa dyan or kung sino man, mga boyfriend dyan sa Pilipinas, wag niyong pinipressure ang asawa nyo kayang partner ninyo na mag-send ng ganyan kasi nga minsan siguro sa sobrang excited hindi na namalayan ni kabayan na nasa WhatsApp pala siya. Ayun, napindot niya, hindi niya na nahabol na wrong send na yung kepi niya, napunta na sa amo niya. Ayun, ngayon di pareho kayo natalo. Ikaw asawa naghihintay, nawalan ka ng kepi, yung asawa mo dito nakulong, ayun, nasa kulungan. Di pareho kayong wala. Tapos ang kaligayahan ninyo, problema pa ngayon. Saka nakakahiya kababayan kasi nakulong ka dahil sa kepi. Tamang pagsisend. Lahat naman tayo ay dumarating na may pangangailangan or tawag ng ating laman. Pero sabi nga, iligo mo lang yan, wala na yan. Kaya po kayo mga lalaki dyan sa Pilipinas, wag na wag nyo pinipressure yung mga asawa nyo o girlfriend nyo dito sa kung saan man. Kasi napipressure, malay mo, natitense na yon or na-stress na yon. So nawala sa isip niya, ay nasa WhatsApp pala siya. Ayun, yung kepi niya napunta dun sa WhatsApp ng amo niyong lalaki. Kaya maganda pa naman yata ang hitsura ng kepi ni kababayan. Alam niyo naman pag mga Pinay, talagang likas na malilinis yan. Ayan, bagong ahit pa. Talagang gandang-ganda ng kepi. Ayan na, Madam, ang nakakita ko ngayon. Ayan, nakalawit siya tuloy sa kulungan. Ayan, pinakulong siya nung kanyang amo. Babae ngayon kahit anong dahilan niya, anong niya, na yun ay para sa asawa niya. Hindi mawawala sa isip nung amo niyang babae yung maruming pag-iisip niya. Diba? Dahil sa kepi, nakulong si kababayan. Kaya libog-libog natin sa katawan. Tanggalin po natin yan at baka yan ang ikapahamak po natin. Nayaan muna natin yung kepi-kepi na yan. Tapik-tapikin na lang muna natin. Tulog muna ikaw. Konting tiis na lang, madidiligan ka rin, ganon. Ikaw naman dyan, sa Pilipinas, pitikin mo na lang yung itlog mo o yung talong mo, himasimasin mo na lang, huwag mo na lang i-pressure yung partner mo dito sa kung saan man yan, Middle East or ano man, Saudi man o saan man. Kasi nga ganon, minsan nagkakamali nga, ganon nga, yung kepi kung saan sana napupunta ay nakakahiya, ay pareho kayong talo doon. Ay nakakahiya, nagtitrending ang ating mga kababayan, nagtitrending ang mga Pilipina dahil sa ganyan. Diba? Hindi naman tayo nagmamalinis or lahat naman tayo ay dumadaan sa nakakaranas ng tawag ng laman. Ika nga, pero nasa atin na huyan kung paano natin dadalhin
Or kung di man talaga matiis, konting ingat-ingat lang. Pwede na magsilip-silip lang. Huwag nang paliparin ng kepi at baka kung saan mapunta. Baka ngayon mapunta pa sa kung saan-saan social media. Ayaw, nangalat ang kepi, kay kaganda-ganda pa. Baka yung kepi na yan, maganda talaga ang itsura. Di katulad nung kepi nung nakakita na ngiwi na. Ganun. May ganun ba? Ano bang itsura ng mga kepi? Ay, ako. Tatawa tuloy ako. Ano bang itsura ng mga kepi? Ayun, sa bagay, iba-iba nga naman ang itsura ng mga kepi. Merong cute, merong maluwag, makipot, masikip, o diba? Hindi ko alam kung ano itsura ng mga kepi. O diba, bahala kayo dyan. O, sige na nga, natatawang-tawa na kayo dyan. Sige na. Yan, shout out ulit. Konting ingat lang po ha. Ingat sa pagpapalipad ng mga kepi. At baka kung saan pumapunta yan, talaga rin naman, kulungan ng bagsak natin dahil sa kepi na yan. So, yun lang guys. O yan, sige, tawa na kayo dyan. Babush.